Grabe, alas 4 ng umaga na ang tubig dumating. Akala ko, hindi na talaga kami na ng tubig. Grabe, tapos na naman ang yung lakas ng tubig. Hello! Eto, katatapos ko lang maligo at katatapos ko lang maglinis ng aming kwarto at ang sala. Akala ko sa pag-uwi namin dito, magiging masaya ang lahat. Yung pala, tusa pala ang naghihintay. Oh my goodness. Sa pagdating namin, oh my, kung anong naghihintay, pues, eto. Ito yung pagdating namin sa bahay. So, ayan. Ang bahay na naiwan namin ng 3 taon. Ayan. Meron pa kaming welcome back banner. Courtesy of my brother. Hello, Louie. Kawawa naman yung pet namin na naiwan ng matagal. Masaya siyang makita kami. Give bread, give bread. Oh, sus. Ah, good girl. They're all girls, except for Louie. Stay, wait for your bread. Okay? Wait for your bread. Yay! Nandito na kami sa bahay! Happy! Yay! Ay, grabe! Mainit, pero wow, saya. I'm happy. Ang aming bahay. Kubo. Oh, Lord. May tubig. Oh my, ang aming bahay na miss ko. Pati dito, inisa-isa ko nga dito. Oh, mabuti na lang. General cleaning. Ano? Kapal ng ayan. Super kapal ng alikabok ang inabutan namin. Ito ang 3 years old na alikabok. Ayan. Oh my goodness. Na dumi. Grabe. So much to clean. Alikabok, Lord. Ito dito. So, itong pag-uwi namin, dahil nga 3 years kami wala dito sa bahay, so super kapal ang alikabok sa room namin, room na mga anak namin. Ayan yung helicopter. Mababa ang lipad ng helicopter. So yun, sabi ko nga, ang kapal ng dumi sa rooms namin. Nung pang 3 weeks na namin to ngayon dito. So, nung first week namin talagang parang
Wow, ano to? Ang init, yung mga pawis talaga, grabe, waterfall talaga. Katatapos mo lang maligo, takbo ka na naman sa banyos para mag-shower. So, ang shower ko, mga like 3 times, 4 times, aside from the bath in the morning. So, ganun ang nangyayari dito. So, pagdating namin, so, super, yon linis, big time linis ng mga rooms, ng mga cabinet. So, syempre, dahil nga 3 years yung dumi, so, super kapal din ang dumi. So, nakakalungkot. Sabi ko, malaking dusa ang naghintay sa amin. So, dusa talaga. Grabe, ganito ang pawis pag naglilinis ako dito. Talo pa yung nagsona. Grabe, tagaktak yung pawis ko. Ay, Lord, maliligo na ako. Ang hirap talaga. Kasi, sobrang init na. Wala pang tubig. Grabe ang tubig. Ang dating ng tubig is after 12 midnight. And nung isang araw, mas lalong grabe. Kasi yung tubig na supposed to be dumating ng, I think, like 12 midnight or 1, dumating siya ng 3 a.m. Akala ko hindi na kami dadatnan ng tubig. But thank God, dumating siya. Pero in trickle naman, konti yung tubig. At hindi namin napuno lahat yung mga drums namin, 3 drums. Ganito kahina ang tubig. Normally, ang tubig dumadating pag mga 11 in the evening. Late na yung 12. Pero this time, 4 o'clock na. Kanina pa kami gising at tinitignan ko may tubig na o wala. Pero at least naman, dumating siya mas late na at ganito kahina. Oh my, sana magpuno namin lahat yung aming mga drums. Dito sa kabilang, bathroom, ayan, mahina din yung tubig. Hanggang dyan pa lang yung, namin, drum, Bale, 2.5 drums lang ang napuno namin. So, mamayang gabi, another schedule na naman kasi every 2 days ang schedule ng tubig. So, mamayang gabi, supposed to be ang balik ng tubig, midnight, tonight. So, I'm praying na maaga ang dating at malakas ang agos ng tubig para hindi naman kami mahirapan sa ipon at paglinis kasi sa gabi ko nga ginagawa din yung mga mga washing ko, yung mga rags na ginamit ko sa paglilinis, ganon. Naisipan ko na habang nandito kami, napintahan ko na din yung dresser chair namin. Ayan, some of the plants na namumulaklak, ang iba parang dying na sa init. So, makakayanan ko kaya itong pintahan ang aming dresser chair. Matagal na itong dresser chair na to. Regalo pa to sa amin ng mother-in-law, if I remember right. So, 50 years old na itong dresser set namin. So, kakayanin ko na lang na pintahan ito. Sana maganda ang labas. Grabe, ang init. Sobra. Ito yung mga cactus collection ko at ilan sa mga hardy plants na nakatagal kahit na walang tubig, walang ulan. Paminsan-minsan lang sila nadidiligan. So, ayan, buhay pa naman yung iba. Itong calamansi tree, ang daming bunga. Buti na lang. Ayan, super dami. Ito ang doghouse ng mga aso namin.
Ayan, si Cookie, yung nasa loob si Pretzel. And that's Prince over there. At si Ash naman yung itim. So, yeah, maiingay itong mga dogs pero they're sweet. Gustong-gusto nila ang pandesal. So, binibigyan namin sila ng pandesal in the morning for breakfast. So, ito. So, while ang ibang grupo na sa labas, ang iba na sa loob ng doghouse. Sa mga shoes. Kawawa naman ang mga naiwan kong mga sandals, shoes. Ayan, dahil sa init, nasira lahat. Ayan, parang gusto na yatang anayin yung isa. Pero thank God, wala namang anay. Pero ayan, hindi na magamit. Hindi pa masyadong nagamit, pero sira na. Sayang. But what can I do? Itapon na lang. Kesa naman kung magka-aksidente, pag ginamit sila. So yan. Lahat, tapon na lang. Siguro may naiwan na isa. Ayan, ito, isang beses ko lang nagamit. Talagang dusa ang nangyari. Kasi imagine naman umalis kami ng -4 sa Canada. Tapos pagdating namin dito sa Pilipinas, 42 degrees. So talagang yung mga natitira ko, mga taba-taba sa katawan, parang talagang natunaw talaga sa init. Grabe, super init. Mga isang linggo bago ako nakapag-acclimatize sa temperature. Most of the time, nasa room na lang. At yung room lang namin ang may aircon. At pag lumalabas kami, hindi ako tumatagal sa labas. Diretso sa mall, kung saan syempre malamig. So, ganun ang nangyari sa first week of stay namin dito sa Zamboanga, sa Pilipinas. So, yun ang mga ganap dito sa pag-uwi namin. Pero sabi nga, it's okay to be not okay. Bye! Sa backyard namin, may malunggay. May saging. May avocado na hindi masyadong nagbubunga. May puno ng langka din kami pero hindi pa nagbubunga to. So, kailan kaya mamumunga? Siguro after 2-3 years pa. Matagal pa. May artist din na artist Taiwan to. Ayan. Papalaki pa lang. Sana nga mahinog. At may tambis din kami sa tabi ng bahay. May mga bunga sila, oh. Sa harap ng bahay, may mangga. Cambodian mango ito.
Ito ang prayer room namin dito. Ayan, dito kami rosary ng aming group. Yung TMI group. Each of us, angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another.